Jesus, wala nang bawal. Wala nang bawal sa inyo mag-inom si Jesus. Kaya ang bang hinihintay nyo, panalangin nyo. Ang panalangin nyo ba, sana doon, nakuha ko na yung pension. Lord, sana yung malang pension na ibigay sa akin. Ang pag-asa nyo. Sana Lord, ay ganito. Ganito. Ang hintayin natin, dumating na sa atin, Jesus. Di ba? Kaya kung hindi mahinahon, pag mahinahon ka, maalaala mo na yung mga salita ng Diyos. Mahirap mong maalaala ang salita ng Diyos sa panahon ng krisis o pressure sa iyong buhay kung hindi ka mahinahon. Pero once you are sober, it will give you comfort and education. Sino ang na-edify sa iyo? Sino sa palagay mo maniniwala sa iyo na sasasabihin mo matungkol kay Jesus o ikaw mismo pensionado? Hindi ka mapalagayin sa iyong buhay. Hindi ka maligaya. Ano? Banaag na banaag sa iyong mukha. No? Nauubos ang iyong buho. Namumuti ang iyong buho. Pulmon ang iyong mukha. Kapata mo ba? Amen? Bakit? Saan ang galing yan? Sa stress ng buhay. When although tayo lahat ay tinawag ng ating manong na relax na. Sabi sa akin, relax na. Okay lang. Kung ako trabaho, buhay pa lang. Kaya lang, isang mga diba? Okay lang na sumisikat ang tarin sa Diyos ka. Sa talagang biglang discourage. Diba? Diba? Kaya, it will give you comfort and education. Let's move on. Ano? So, this is the application. Actually, halos na makita natin yung kanina, no? Alright, be sober. Parang malabo yan, ha? Be sober. Okay, anyway, sleep not as do others. Okay, so baka misinterpret ito na magpuyan. Okay. Itong bagay nito ay hindi literal, spiritual. No? Ibig sabihin, dapat when it comes sa gawain ng ating Panginoon, hindi lang dito, kundi sa mga pinagagawa ng Diyos, tayo ay gising na gising. Talagang nagpapagamit tayo. Naunawaan natin yung mga nagaganap sa ating kapanahonan. So narinig natin yung sinisiyat sa atin ni Sister Bell. Naunawaan natin kaya na talagang yung situation, yung nangyayari sa ating kapanahonan, unti-unti dinadala tayo ng Diyos sa gusto niya mangyari. Even His coming. So wag tayo dapat matulog. Bagus, ang dapat natin gawin, we have to let it all obey or observe. Are you there? Okay. Observe this. What I mean by this, yung pagiging mahinahon as sons of God. So huwag tayo matulog. Huwag natin gayahin yung iba. Kasi may mga iba natutulog. Hindi naman magandang mo. Okay, sa mga walang natutulog. Hindi lang yan ganyan literal na yan. Kung hindi, pag sinabing natutulog, sa totoo lang, ano? Okay, asa ko na kaunti. Sa totoo lang, kung tayo ay hindi nagsishare ng Word of God, as if we're sleeping. Kung hindi natin ibabahagi si Jesus sa mga tao, paano din tayo natutulog? Okay? Pag tayo ay hindi lumalakad sa ating Panginoon, natutulog tayo. Yun ang reality. Tulog tayo kaya para mag-asap natin happen. Supposed to be, dapat gising ka. Meron kang ginagawa para sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ang liwanag, umaga ngayon. Hindi pa oras ng kadiliman. Darating sa oras ay pahintulutan ng Panginoon ang darkness sa 7 years tribulation na makakilos ang diablo para ang mga mananampalataya ay talagang ma-persecute during that time. Kaya ngayon, habang may liwanag pa, dapat tayong maging mahinahon, observe this one as sons of light. Another point is, be vigilant because of your adversary, the devil. Maging mapagtantay. Actually, ang kasama nito ay be vigilant and be sober. So, hindi lamang tayo magbabantay, pero tensionado tayo. Alam niyo ba yung strategy na ginawa ni Gideon kung bakit meron silang mga ilawan pagkatapos takip yun yung una, di ba? Sa kalamang nila binuksan nyo at binasag pa rin teacher para nagbawas yung liwanag saka sila nagsigawan na gano'n. At saka bakit sa ganung oras sila sumalakay? Kasi sa ganung
ka pa komportable. Diba? Katulad ko, pag-akit ko dito, diba natin ang bueno? Asa, mapapansin natin, pag gulo natin tayo, hindi ko tayo komportable, kanina tayo malikot dito. Diba? Hanggang sa atin, ano na tayo, relax na. Kaya ganun din yung mga bantay. Pag bagong paling yung bantay, ano ba sila? Tensionan, diba? Kaya during that time na nagpalit ng bantay, saka sumara ay yung mga sila DJ, kaya nakaranta yung mga halaman. So, that's our strategy. So, tayo sabi, be vigilant. Okay? Ito talagayan natin, hindi lang dapat tayong vigilant na nagbabantay, nagpupulya, pero sabi ko, be sober. Sa pagpupulya natin, kailangan it must be accompanied with sober-mindedness. Kailangan maging mahinahon tayo. Hello? Hindi pa pwede ang pensionadong pagbabantay dahil merong kaaway. Hello? Because of our adversary, the devil. Si Satan, sasamantalahin niya yung pagiging hindi mo mahinahon. Once na ikaw ay na-tense sa iyong buhay, diyan ang kilos ng diabo sa iyo. Bubuluhin ka na niya, hindi ka na makapaglingkod ng maayos. Kaya kung mahinahon ka, hindi ka ng diabo, marunong ang diabo eh. Ang diabo ang kanyang strategy, kung kailan ka mahina, doon ka niya sasalapahin. Kaya si Jesus, sa panahon ng 40 years, 40 days pala, na hindi kumakain, umiinom, sa kanya din si Jesus. Diba? Kaya dito, kailangan tayo maging mahinahon. Pag ang isang tao mahinahon, hindi ka basta sasalakay ng diabo. Iiwas din siya sa iyo. Alam niya, naka-on guard ka eh. Alam niya, nakahanda kang sa lunating siya. Pero pag ikaw yung tipo na parang, hindi ka na mahinahon, nagwawala ka na. Kaya yung mga nagwawala na dyan, ganyan na mangyari. Kaya yung nakaraan natin hindi wala yung Diyos, ay nagwawala yung isa. Sinasabi lang ng iba na, hihintay lang nila matapos yung pagwawala. Actually, kaya naman din nila mamahinto yung pagwawala isa, sila rin mismo ay nagwawala. Pero kung sila naging sober-minded, sinabi na nila, pag-unos tili ka, hindi mo nalalaman na yung sinasabi na yung mga tao may kwenta yan. Ang pamilya natin nakakapangit. Nung wala pa sila, meron tayong demon kasi sa aming bahay. Kaya mo nga sa ibang bansa. Dahil hindi ako pamamahay. Meron nang dumating ang judgment siya. Sa panagbuo sa ating buhay, lumanda ang ating buhay. Kaya lang kasi hindi na rin mahinahon. Kung naging mahinahon, kung meron lang na mahinahon during that time, hindi sana nagkaganon. Pero lahat kasi, nung dumating ang ganitong issue, sumikla ang mga damdamin. Pag sumikla ng damdamin, wala na. Di ba? Kaya yun. Alright, so kailangan pa rin tayo maging mahinahon sa ganitong pamakunan. Di ba? Kaya ito muna eh. Meron sa ating sumikla ng damdamin. Kaya nawala. Hindi naging mahinahon. Okay? Alam nyo na, alam ko pa eh. Letter E. Maganda ba ang topic doon? Okay, doon na lang. Maraming pangyayan sa atin na ganyan. Hindi namin namin ang diablo. Pero kaya napawala rin ba? Dahil kasi nga, hindi naging mahinahon. Letter E. Exhort everybody to be sober. Sabi mo sa tabi mo, limutin mo naman na maging mahinahon ng ating kapatiran. Diba? So, sa mga lalaki, young men, sabi gano'n, be sober. Maging mahinahon kayo. Huwag tadalos-dalos. Yung mga nararamdaman yung inlat-inlat na yan. At delikado yan. Okay? So, relax lang. Diba?